ilang record ko na to at pakiramdam ko may pumipigil na wag kong ma-record tong video na to. But anyway, alam ko pwede akong ma-cancel dito sa kung anong sasabihin ko sa inyo, pero kailangan ko siyang sabihin. So recently, kumakalat nga yung issue sa Wattpad, sa writing community, tungkol dun sa writer na nagsusulat ng glorification ng pedophilia, and good thing na remove na yon, na report na yon. So ang gusto ko lang naman sabihin is, naalala ko kasi before, lagi ako nag-a-advise sa mga aspiring writers na sulat nyo lang kung ano yung gusto nyo, isulat nyo lang kung ano yung mahal nyo. I think that's really double-edged. Medyo irresponsible on my part, kasi what if nga naman na merong isang tao or writer na merong twisted mind. Nasabi kasi ni Ate Demi, sulat ko lang yung trip ko sulat lang yung nasa puso ko. Ito yung nasa puso ko, mga ganitong bagay, mga fetishes, di ba? And katwiran pa ng mga tao na, Ate Demi, akala ko ba creative expression, ganyan. Well, gusto ko sabihin sa inyo na yun yung writing advice before na gusto ko nang bawiin. So ngayon naging Christian na ako, naging follower na ako ni Jesus. I think it's also my responsibility to share with all of you yung conviction sa heart ko na hindi lang tayo dapat magsulat ng kung anong gusto natin o kung anong trip ng puso natin, kundi magsulat tayo, gamitin natin yung talent natin sa kung anong magbibigay ng glory kay God. Kasi ito yung totoo. Actually, hindi lang itong pedophile issue na to yung dapat nating makita Kasi ang dami na ngayon, aminin nyo, totoo to, na maraming stories ngayon sa Wattpad, and maraming ngayong stories na kumakalat dahil yun yung gusto na algorithm, yun yung maraming reactions na nag-glorify ng maraming immorality. Makikita natin na eto, sandamakmak na likes because ito yung pinopromote niya sa story niya, yung talagang vulgar na sex, and karamihan sa mga readers na yon, nakikita naman sa mga comments na masaya pa sila na underage sila na binabasa nila yon. So I know I might get cancelled for saying this, but I want to get this opportunity to say this. So mga writers, aspiring writers, meron tayong gift mula sa Diyos. Galing sa Diyos yung gift na yan, yung words, yung gift sa pagsusulat, yung gift to creatively express through words yung mga imagination natin. Pero it doesn't mean na malaya ka na isulat mo lang kung ano yung gusto mo. But at the same time, we have to write, we have to ask ourselves na ito bang story na to ay nagbibigay ng glory kay God? Ito bang story na to, pag binasa to ng isang reader, ay may mapupulot ba siya? Bukod lang sa masatisfy yung laman niya, bukod lang sa masatisfy yung feelings niya, ito ba'y makakapagpabago sa kanya? Oo, na-share ko before yung struggle ko as a Christian writer na nahuhusgahan ako ng mga tao sa kung anong sinusulat ko. Kasi paano nga naman natin mapoportray yung mga imperfect sinners na characters kung ire-restrict natin yung sarili natin na magsulat ng super perfect. Pero etong case na to na nag-trending, na nag-viral, iba yun kasi it gives trigger sa mga readers, and it nag-glorify nga yung ganong mindset na which is really wrong. So yung tinutukoy kong ditong overall dun sa story mo, na at the end of the story, meron bang character arcs? Meron bang lessons na napulot? Nagkaroon ba ng redemption yung characters? May napulot ba yung readers mo? So, yun yung dapat nating tingnan, yung kabuuang picture. So, again, nasasad ako kasi marami ngayong mga writers ang nadi-discourage kasi nakikita nila na ito yung trending na stories, ito yung gusto ng mga readers, gusto nilang mas pinopromote nila sa social media nila yung mga gantong eksena, kaya marami na ganun din yung tinatahak na fat. Kasi sa totoo lang, maraming mga writers ang yumayaman sa ganung pagsusulat. Maraming mga writers ang sumisikat sa ganung genre. At di ko sinasabi, di ko kinokondemn, yung mga ganung writers, yung mga, especially sa romance. Well, of course ako, sa platform ko at bilang isang Kristiyano, sa mga followers ko, na mga aspiring writers na sumusubaybay sa mga writing tips ko, ito yung pinaka gusto kong sabihin sa inyo, na magsulat kayo, always give it to God. So wag niyong habulin lagi yung kasikatan, yung pera. Oo, madali niyo makukuha yan, lalo na kung ganun din yung gagawin niyo. Mas marami ngayon nagsasabi na, ay, follower naman ako ni God, naniniwala ako kay God. Pero ginagawa lang din nila kung ano yung gusto nila. Pero sabi kasi sa Bible, sabi ng Diyos, if you love me, you will keep my commandments. Hindi lang kung ano yung gusto mo. So, medyo mabigat to. And marami sa inyo na baka hindi tanggapin yung ganitong message. Pero ako, I'm willing to embrace the suffering of persecution for the sake of Christ. Kasi yun na yun nasa heart ko. And if you're already a writer,
na nagsusulat ka para sa Diyos pero parang pakiramdam mo unseen ka. Believe me or not, may ganyan din akong struggle sa Lord. Worth it pa ba tong ginagawa ko? Parang para naman sa ito eh. Pero alam nyo, pag nakikita ng Lord yung efforts natin and yung heart natin, at trust me, hindi yan in vain. Kasi kung meron niyang makabasa niyan, isa, dalawa, pero nabago yung buhay nun. Ito yung naging realization ko bago ako maging Christian writer, na walang silbi lahat ng kasikatan, ng pera, kung wala namang Diyos sa puso mo. Trust me, I've been there, done that. So, ako yung magte-testify ng goodness ng Panginoon. Kasi gusto ko lang i-share na yung prayer ko dito sa recent story ko na Anonymous Affair. Hindi siya ganun kasing popular na mga nauna kong isinusulat. Though, ongoing pa rin siya. Ang tanging prayer ko nun sa Lord na sana makapag-minister siya, yung story na yon, sana mag-speak siya sa mga readers na kahit isa, dalawa, tatlo. And one time, merong nag-message sa akin sa page. And sobrang na-overwhelm ako kasi nag-share siya ng personal experience niya, na struggle niya about forgiveness. And sabi ko sa kanya, I'll pray for her. And dun ako na-amaze. Sabi ko, Lord, ito yun. Ito yung satisfaction na gusto ko, na yung story ko nakakapag-touch siya ng lives. Hindi lang nakakapagbigay sa kanila ng entertainment and satisfaction, kundi yung soul nila natatouch. So, ayun lang. Gusto ko lang i-share. Sana nagkaroon kayo ng insights dito sa video na to. And give glory to God. Glory to God alone.